Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa mga kawikaan, Kabanata 6, talata 1 hanggang 5. Sabi po dito, aking anak, sa utang ba ng iba, ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako sa utang niya ay nasangkot? Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo na makaiwas sa problema. Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabi mong pakawalan ka sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyong ibong sa kulungay umaalpas. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Dito mga kapatid, ito po ay babala doon sa kanyang anak o pinapahayag sa atin na kung saan mga kapatid hindi talaga maganda na tayo ay nakikisangkot sa problema ng ibang tao. No? Lalo kapag nangangako tayo at tayo ay tayo yung nagiging parang garantor. No? Mahirap din kasi minsan yon mga kapatid. No? Kahit nga sa trabaho minsan, kapag mayroong mga taong gustong naghahanap ng trabaho at kilala mo, siyempre minsan ikaw yung nagiging garantor, ikaw yung nagre-repair no sa mga boss mo sa kumpanya, di ba? So mahirap din minsan magrekomenda lalo na kapag hindi mo naman ganun kakilala ang tao. Lalo kung yung taong yun ay kilala lang ng kakilala mo, siyempre wala ka talagang personal na alam sa pag-uugali ng tao yun. Kaya minsan hindi rin madali yung mabasa-basa ka magre-rekomenda kasi inilalagay mo rin sa yung sarili mo no sa isang problema, 'di ba? Paano kung tatamad-tamad pala, hindi pala marunong na kanyang ginagawa o kaya magiging sakit lang ng ulo ng kumpanya, 'di ba? Umpisa lang pala yung sipag niya pero kalagitnaan lalabas na yung tunay na pag-uugali niya, 'di ba? So yung nirekomenda mo yun, pag nakasira sa kumpanya at nagkaroon ng problema, siyempre meron kang doon pananagutan kasi bakit? Kasi ikaw yung nagrekomenda doon 'di ba? Kung hindi mo naman nirekomenda yun, hindi naman tatanggapin ng company yun, no? Kaya makikita mo kasi nilalagay mo rin yung sarili mo sa sa isang sitwasyon na hindi maganda no, hindi lang yung nasira yung pangalan ng nirekomenda mo, ikaw rin mismo na nagrekomenda, masisira rin, di ba? So sa next na magre-recommend ka, di medyo magdadalawang isip na sila, no? So hindi na ganun ka grabe yung tiwala nila kasi nasira na di ba? So makikita mo ano pa lang yun, sa trabaho pa lang yun, mga kapatid. How much more kung may mga kasama ng may include na ng mga property kasi ito mga o yung utang o kaya yung pananagutan, no, iba kung yung tao ay nagkasala, siyempre alam naman natin pag may kasalanan ginawa yung isang tao may penalty yon. So kapag ikaw yung aako ng kasalanang nagawa niya o pagkakautang, talagang inilalagay natin yung sarili natin sa isang problema, di ba? Kasi bakit? Kasi hindi naman okay yung tumulong pero yung pagtulong na mabuti, hindi yung tutulong tayo para ikubli, itago yung katotohanan, di ba? Kasi hindi naman ikaw ang gumawa yun, bakit ikaw yung magsasakripisyo? Bakit ikaw yung mananagot, di ba? So hindi po ganoon mga kapatid. Kaya nga may kita natin maraming minsan sa mga pamilya, no? Lalo pag may mga magagarantor ka, di ba? Siyempre, ano na yun, ilalagay mo yung pangalan mo dun di ba? Kung hindi makabayad yung tao yun, di ikaw yung sisingilin, no? Ikaw ngayon yung mamumblema. O ano mangyayari ngayon? Para kang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo. So ikaw ngayon yung hinahabol. Hindi, sa reality ng buhay talaga, maraming mga ganyan nakaranas, di ba? Dahil sila yung nag-garantor doon sa pagkakautang ng kanyang kilala o kaya kanyang kamag-anak, di ngayon, di siya yung namumblema, no? Minsan, hihingin pa yung titulo ng bahay mo, di ba? Para, para ipakita na just in case di makabayad, no? Binigay mo naman yung titulo mo, yung mga
dead of sale o ano pa man yung mga property mo, ah, parang collateral, di ba? Tapos bandang huli, hindi naman pala nakabayad yung taong yun, problema ka kayo kasi yung mga property mo, yun ngayon ang hinahatak, yun kasi yung hinihila. So, siyempre, malaki talagang problema yun. Lalo na kasi, siyempre, kapag yung taong tinutulungan mo, wala rin namang isang salita, di ba? Kaya nga may kita natin dito, pinapaalalanan ng mga kawikaan na kung saan mga kapatid is huwag tayong nananagot no, sa utang ng iba at huwag tayong mangangako. No, yung kasi mahirap doon yung nangako ka Di ba? Kasi doon tayo minsan doon tayo kaya nga sabi ng Bible, oo lang o hindi, huwag ka nang susumpa langit na saksakin mo ang langit, di ba? Kasi trono ng Diyos 'yun. So hindi ka na pwedeng wag ka na mangako ng mangako kasi bakit? Kasi kailangan mong tuparin 'yun 'Di ba? Kaya sabihin mo lang oo, hindi, no, 'di ba? 'Yun lang 'yun mga kapatid. At siyempre kung ito ay tungkol na sa mga utang, mahirap talaga. Kasi bakit yung utang mo nga, hindi mo pa nababayaran tapos kukuha ka pa, mananagot ka pa sa utang ng iba, di ba? Malaking problema talaga yun hanggang mababaon at mababaon talaga tayo sa utang. Tsaka mahirap yung nangangako tayo at na masangkot, no? Di ba? Sabi nga, masangkot sa utang ng iba. No? Sabi natin utang, hindi lang naman yan sa financial o mga material na bagay. Sabi nga, pag ang tao ay may ginawang mabuti sa'yo, so gusto mong suklian. Diba? Para sasabihin mo, nangangako ko dahil sa tulong na ginawa mo sa akin na magbibitaw ka ng mga salita, ng mga promises na kapag ikaw naman yung nangangailangan, is tutulungan kita. Diba? So, depende doon, no? Kasi may mga tao minsan na tumulong sa iyo tapos ang bigla kang kokonsensyahin, no? Sabi, tinulungan nga kita, bakit ngayon hindi mo nako-compromise ba? 'Di ba? Parang kunyari kung sa politics, 'di ba? Nang tumakbo ka, binigyan ka ng suporta, no? Financial support. Tapos ngayon, siyempre nasa posisyon ka, yung tumulong pala sa iyo ano pala no, may mga scam pala no, o kaya may mga illegal na ginagawa dahil nangako kang basta makaposisyon lang ako, tutulungan ko kayo, tapos doon pala nalaman na illegal pala yung ginagawa nila, so nako-compromise ka ngayon, di ba? So ano mangyayari doon? Masisira rin yung pangalan mo diba? Kaya hindi dapat ganoon mga kapatid. Kaya nga kapag nandun na tayo, mahihirapan talaga tayong hindi ka talaga makakatulog ng ng mahimbing. Kasi bakit? Kasi parang isinama mo na yung sarili mo 'di ba? Parang yung mga taong 'yon nagmagawa ng illegal na hindi maganda ay nadapa sa putigan, pati ikaw nadapa na, 'di ba? Lumublob na rin. Diba? Kaya may kita mo kahit sa panahon natin ngayon, 'di ba? Sa Pilipinas, yung mga about sa mga corruption, 'di ba? Yung iba talagang nagre-react na, no? Bakit naman ganito? Hindi naman siya yung tinutukoy kasi wala namang pangalan na ibinigay pero nagre-react, 'di ba? Kaya nga sabi, bakit ka nagre-react kung hindi ka naman gumagawa ng corruption, bakit ka magre-react, 'di ba? Kaya may kita mo mga kapatid, dapat siyempre yun minsan kapag pumapasok tayo dun sa isang bagay na alam nating hindi tama, ba? Talagang yan tandaan natin, pagdating ng time talaga, nila lahat ng mga ginagawa natin sa dilim, sabi nga, mahayag yan pagdating ng araw, no? Hindi na natin yung maitatago diba? Kaya nga mas maganda mga kapatid na dito tayo ay patuloy no, na nakikinig ng salita ng Diyos at lalo kapag binabasa natin yung Proverbs kasi it's all about the morality and yung virtue no, na ito yung kung ating ito itatanim sa ating puso sa ating isip, ito yung mag-iiwas sa atin, ito yung gag-guide sa atin, ito yung mag-protect sa atin na hindi tayo makagawa ng mga bagay na ikapapahamak natin bandang huli. Kaya nga dito may payo no, kasi dahil nasangkot ka na doon, so may payo siya. Anong payo doon? Sabi niya, ikaw ay magmadali, sa kanya ay makiusap. Sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Ay siyempre, ang tao kasi minsan mga kapatid, magsisisihan yan Siyempre, yung taong talagang merong kasalanan na nagawa dahil nangako ka, siyempre, anong gagawin niya yun? Iiwas niya rin sarili niya.
Kasi alam niya, baka makulong siya. Kaya maghuhugas ng kamay yan, di ba? Gagawa at gagawa ng paraan niya na ang lahang kanyang pagkakasala ay ililipat sa iyo, di ba? So, dito, huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad iyong ibong sa kulungay umaalpas, di ba? So kahit hindi man ikaw yung gumawa pero sumang-ayon ka, nagiging bahagi ka, di ba? Nagiging nagiging accessories ka, 'di ba? Kunyari sa mga magnanakaw, no? Sinabi sa iyo na, "Oy, may pupuntahan kami," no? May sasakyan ka, pinag-drive mo naman, 'di ba? Hindi mo pala alam na yung mga kaibigan mo yung may masama pa lang gagawin, no? Magnanakaw pala. Oh, 'di ba? Tapos hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi ko naman kasi alam, no? Pero may ano mo pa rin doon is meron ka pa rin ikaw yung naging isa sa mga accessories kasi ikaw yung ginamit na driver nila, di ba? Kaya maging rin tayo, maging wise, no? Kaya nga yung kawikaan ay nagtuturo sa atin na iiwas natin yung sarili natin. Maging maging matalino, di ba? Mapagmasid at dapat mga kapatid gamitin natin yung discernment natin, di ba? Kasi ganun ang bitag kasi mga kapatid, hindi naman yung pag nakita mo ba ng isang bagay is kunyari may bangin diyan. Alangan lang naman na dumiretso ka, bangin 'yan eh. Kaya nga ginagawa ng iba, kunyari may trap 'yan, 'di ba? Yung huhukay sila ng malalim tapos maglalagay sila ng mga pantusok-tusok diyan para sino mahulog o kaya mga hayop na gusto nilang bitagin is pag nahulog doon, 'di ba? Mamamatay, so meron mabibihag na nila, 'di ba? So ang ginagawa nila, tinatabunan 'yon. Pero yung tinatabon na 'yon, hindi mo makikita 'yon eh. Pero hindi mo alam may trap na pala, 'di ba? Ganoon, kaya kailangan na natin yung discernment din. 'Di ba mga kapatid? Discern din natin yung mga tao kahit kilala mo 'yan, 'di ba? Discern mo pa rin. 'Di ba? Discern mo pa rin mga kapatid. Huwag tayong basta-bastang nagpapaniwala, 'di ba? Kaya kailangan isipin din natin kasi doon nga tayo minsan nadadali, no? Doon tayo minsan napapahamak, doon tayo minsan na co-compromise, 'di ba? Na ilalagay minsan tayo sa mga sitwasyon na hindi natin pasukan dahil pinasukan natin kasi nga akala ko 'di ba? O yung palagi akala ko di ba? Hindi ko naman kasi alam na ganito pala siya, hindi ko naman kasi alam na ganito, di ba? Marami kang regret, marami talagang pagsisisi. Pero dito mga kapatid, sa simple lang naman na gusto yung paabot ng Diyos sa bawat isa sa atin na dapat maging matalino tayo, di ba? Huwag tayong basta-bastang nagpapaniwala, huwag tayong basta-bastang nangangako, huwag natin na basta-bastang magiging guarantor, kaya tayo yung ilalagay yung pangalan natin, na tayo yung mangangako at mananagot doon sa mga utang o kaya doon sa mga ginagawa ng ibang tao, di ba? So, yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy maggabay sa bawat isa atin, bigyan tayo ng wisdom and knowledge at discernment sa araw-araw ng ating pamumuhay upang hindi tayo madeceive, hindi tayo madaya, at mamuhay tayo ng malaya. Kasi itong sa may verse sa verse 5, makikita natin grabe yung perwisyo di ba? Wala ka ng tulog-tulog, no? Wag ka nang iiblip hanggang hindi ka magkaroon ng kalayaan, no? Sabi, wag kang titigil, wag kang maglulubay. Ikaw ay magmadali sa kanyang at makiusap. Sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. So makikita mo dito mga kapatid, iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyong ibon sa kulong ay umaalpas. So makikita mo yung perwisyo, 'di ba? Imbes na nanahimik ka ng payapa, bigla nating ginulo buhay natin, 'di ba? So yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless ating lahat.